Please open your Bible, John chapter 6, verse 22. John chapter 6, verse 22. We will read it together from verse 22 up to verse 26. John chapter 6, verse 22. Verses 22 hanggang 26, brethren. Let us read together. Ready? Read. They following with the people which stood on the other side of the sea, saw that there was none other boat there, save that one wherein his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples in the boat, that his disciples were gone away. Howbeit there came other boats from Tiberias, nigh to the place where they did eat bread, after the Lord had given thanks. And the people were so Jesus was not there, and his disciples also took shipping and came to Capernaum, seeking for Jesus. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou here? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not, because you saw the miracles, but because you eat of the loaves that were filled. Let me read verse 26 again. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because you saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Sinasabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, hinahanap niyo ako, hindi dahil nakita niyo ang mga miracles o yung kababalaghang ginawa niya o yung mga miracles na ginawa niya, milagro na ginawa niya. Ang sabi niya, but because you did eat of the loaves. Hinahanap niya ako sapagkat nabusog kayo. Hindi niya ako hinahanap dahil sa mga kung sino ako, kung ano yung miracle na ginagawa ko, hinahanap niya ko kasi nabubusog kayo. Shall we pray? Heavenly Father will help us. Please help us. Save souls this afternoon and revive some souls this afternoon, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Katatapos lang po mga kapatid ng Semana Santa. At punong-puno, hindi ko alam. Parang ngayon lang ako nakita ng ginanap o inalala yung Semana Santa na sobrang daming nagpapago ng tao. Napansin niyo? At pinakita sa social media, hindi ko alam kung anong reason, maaaring magandang ilagay sa content dahil pagkakakitaan. The Bible says, Christ is the only begotten Son of God. He is the only begotten Son of God. At meron nag-post doon, nakita ko ba kapatid? Napakataas ang pagkakalagay sa kanya at masyado siyang malusog. Mataba siya. Nakapako sa cross at siya'y kabataan. Bata pa siya at siguro nasa 25 lang siya. At talagang mataba siya. So fat. Brother Carmon. At nakapako siya doon sa cross. Sabi po ng comment is, anong tawag natin sa kanya? Kung si Jesus Christ is the only begotten Son of God, siya ay the only bigatin. Bakit mabigat ka eh? Punong-puno ng tawa, punong-puno ng jokes, punong-puno mga kapatid ng pagbibiruan. At hindi lamang yun, may makikita ka na habang nagpipinitensya ay paiinumin ng fundador.
Meron doon na habang nagpipilitan siya, mga kapatid, may kalaban niya tayo, may galit yata sa kanya, abay, pinalo lang dos purpos. Hindi ko alam kung nakita niyo lahat ng iyon, mga kapatid. Pero tayo'y nasa panahon na kung saan masyado nang binabastos ang Panginoon Jesus. Right. Gusto kong maiyak, mga kapatid, sapagkat naniniwala ako doon sa langit ang Panginoon Jesus ay nakaupo at habang minamasdan niya ang mga taong ginuyurakan ng kanyang ginawa, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bawat isa na gumuyurak, bawat isa na bumabastos sa Panginoong Jesucristo ay minamahal ni Kristo. At tumulo ang kanyang dugo, umagos ang kanyang dugo, siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, gustong-gusto niyang lahat iligtas. Pero binabastos siya ng mga tao. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, maging sa online, at sa lahat ng mga bisita rito, sabi ko sa ating text na binasa, bigay ko lang yung background. Tagalogin ko lang po para mas maliwanag sa iyo. Di ba si Kristo nagpakain ng 3,000? Pakain siya ng 4,000. Di ba, libo yata yung isa? Yeah, 5,000. And, nabasa natin kanina, hindi ko nababalikan mga kapatid. Yung mga tao na yun na kumain, ay hinanap si Jesus Christ. Nung nakita na wala yung bangka, wala yung kanyang sasakyan. So, ang ginawa po nila, hinanap nila si Jesus Christ at nung masumpungan nila ang ating Panginoon Jesus, sabi po ng mga humahanap sa kanya, sabi niyo, Panginoon, kailan pa kayo dito? Ano yung verse na yan? Balitan niyo nga yung Bible ninyo mga kapatid. Tingnan niyo verse 24, the Bible says, with the people therefore saw that Jesus was not there. Ito'y papalatuin natin. Diretso na po tayo sa verse 25. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou here? Guro, kailan ka po kayo dito? Palibhasa'y alam ni Kristo ang isip. Palibhasa'y alam ni Kristo ang puso. Palibhasa si Kristo'y nakatatalos kung ano ang nasa puso mo at nasa puso ko. Ang sabi niya, He seek me, not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Maraming tao ngayon, hinahanap ang video ni Kristo at nagpipinitensya at kung ano-anong ginagawa para lang ilagay sa content ng kanilang Facebook upang kumita ng pera. Hindi lang sila, maaaring tayo din. May nag-testimony nga sa amin simbahan ng last Sunday, sabi niya, tumayo po siya at nagpasalamat at ang sabi niya, nung una po ako'y nandito, inibitahan ako ni Pastor. Ako'y laging sumisimba every Sunday kasi libre ang tanghalian. Kasi sa simbahan po namin, matik po yun. Pag dumating ka, doon na po kami kumakain at nag-spend kami ng maraming oras sa fellowship. And we really enjoy each other. And sabi po niya, pero habang tumatagal, naririnig ko ang salita ng Diyos. Sabi niya, ako'y naligtas. Maaari ngayong hapon, iba ang motibo mo kung ba't ka nandito. Sabi nga po kayo ng umaga, mahigit 400 ang nagsikain ng umaga. Pagdating ng service, 300 mahigit na lang. At ang iba, nawawala ang 70, ano ba? 79? 76? Kung di ako nagkakamali din na, nasa sila. Kayo ba isa doon? Bumababa lang kayo para makakain. Are you here dahil libre sa buong isang linggo ang pagkain?
Biruin mo mamamasahe ka na. Nakapag-relax ka na, nakakain ka pa. Pero ang aking panalangin sa Diyos, maaaring ginagamit ng Diyos kahit mali ang motibo mo. Gusto kong malaman mo kung gano'n ka kamahal. At hindi ka dapat aalis dito na hindi mo tiyak kung saan ka pupunta. Kung isa ka sa tumatawag sa mga nagbibinipensya, magsisi ka. Hindi biro ang impyerno. Tama po. Mahal ni Kristo. At nais niya na ikaw ay maligtas. Hindi niya nais na ikaw ay mapahamak. Marami sa atin nag-pray lagi at laging faithful sa church. Sapagkat ang message na kanilang naririnig, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto you. That is a kingdom verse. That's right. Pag inuna mo yung kingdom, ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Yan yung promise, physical promise of God. Maraming tao na nasa simbahan ngayon, takot umalis sa simbahan sapagkat baka hindi i-bless ang negosyo. Kaya nasa church dahil may sinabi si pastor, hindi ka pagpapalain ng Diyos, pag hindi mo sa inyo na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At hindi lang yan, kailangan ibigay mo ang 10%. Maraming tao ang nananatili sa churches ngayon, hindi dahil hinahanap nila si Kristo, mahal nila si Kristo, kaya sila nasa church dahil nabubusog. Ay, pag hindi ako nagtapat sa Panginoon, baka wala na akong lakas. Next day, pag hindi ako nagtapat sa Panginoon, baka hindi makatapos ang aking mga anak sa pinag-aaral, pag-aaral nila. Baka kung hindi ako mag-faithful sa Panginoon, magpatuloy sa church, baka hindi kami masenso. Anong reason mo bakit ka naglilingkod? Anong reason mo bakit ka narito? Amen. Anong reason mo bakit ka humahanap at lumalapit kay Kristo? Walang question kung lagi ka nag-pray. Walang question kung lagi ka nagsisimba. Ang iyong pananalangin at pagsisimba, hindi na kayan na tunay kang may relasyon kay Kristo. Ang sikat ng araw ay para sa masama at mabuti. Ang ulan ay para sa masama at mabuti. May narinig ako sa testimony, mga kapatid na sabi niya, hindi ako aalis sa Jehovah's Witnesses. Bakit? Sapagkat binabay ko study ako noon ng isang Jehovah's Witnesses at kami tumawid sa ilog. Ako'y nandun. Ngunit nang ako'y magising, nandun na ako sa pagpang at ako'y buhay na yun. At naalala ko bago ako mawala ng hininga at mawala ng umirap ay tinawag ko ang Jehovah. And because of that, mga kapatid, hindi na nakalaya, mamamatay na sa Jehovah's Witnesses. Kahit anong tulong mo ng gospel of the grace of God, hindi siya kakalis doon. Sabi ng isang matanda, ang aking apo, ang aking anak, ay sobrang may malubhang karamdaman. Wala akong ginawa, kundi ang laging dumako sa simbahan at magdasal doon, magsilbi ng kandila at manalangin, at habang manalangin. At sa aking kapapanalangin at kadadasal, gumaling ang aking anak. And because of that, hanggang ngayon, hindi po siya pwedeng magpatingnan. Pwede ka mag-Bible study, pero huwag mo ko i-convert mula sa patuloy. Pwede kang bumisita rito, pero huwag mo akong dadalhin sa baptist. Maling pananaw. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagbiyaya. Ang Diyos natin, kahit masama ka, kahit masama ako, nagbibigay siya ng second chance.
Ang Diyos natin, kahit na masama, kahit na hindi ka ligtas, kung hindi madisgrasya, mabubuhay ka pa rin. Why? Because God is good. Pero hindi ba kaya nga na ikipupunta ang langit? Kapag kinumatay. Sadya lang mabuti siya. Ngayon, tagapagligtas mo siya. Pag namatay ka, hukom na siya. Hindi mo na siya pwedeng sabihin, mahabag ka, Panginoon. Ngayon lang ang kahabagan ng Diyos. At pinadama ang kanyang kahabagan doon sa krus ng Kalbaryo. Sinamatay na ibig at muli na buhay. Nais ng Diyos. Sumampalataya ka. Wala kang ibang sasampalatayan na magliligtas ng kaluluwa mo kung hindi si Kristo. Mag-ingat sa mga maling sa kantaha o pagpapatong ng pananampalataya. Ang prayer ko sa Panginoon, makita po natin kung ano po yung design ng Diyos. The undeniable orders in the Word of God. The undeniable orders or sequence in the Word of God. May 3 points po tayo na pwede i-discuss ngayong hapon. Number 1, proper order in our salvation. Number 2, the proper order in our spiritual growth. And number 3, the proper order in our service. So sinabi ko na po, at kung ako po'y abutin ng hapon na ganito lang effective ito, at isa lang nilang outline. Pero hindi yan ang heart's desire ko. Ang heart's desire ko talaga masabi ko ito sa inyo. Kasi alam niyo mga kapatid, kahit na matutunan natin ang proper way of proper order or sequence of our growth, and at the same time, ma-discuss natin yung huling point natin, the proper sequence of our service to God, yung paglilingkod ba natin. Kung hindi ka naman ligtas, useless din yan. Tama. Yes, sir. Huwag mo muna itong discuss ng husay yung dalawa. I-discuss muna natin yung una. The proper order of God's salvation. Amen. In 1 Corinthians 14 verse 33, hindi ko na po kayo hintayin sapagkat sinulat ko na yung mga verses dito upang tayo po ay kung nais po yung sundan, please, sundan po ninyo. Pero please, hear the word of God. 1 Corinthians 14 verse 33, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, please, open the Bible there. The Bible says, for God is not the author of confusion, but of peace. Wait lang. Masasabi mo bang may peace ka kung nagda-doubt ka sa kaligtasan mo? Masasabi mo ba? Sabi nga itong si Anton, mga ito, nagsusolve ng discord and confusion. Pero isa po sila sa pinaka nagtatanggol na ang pagiging confused ng isang believer ay okay na. Hindi okay pag na-confuse ka kung saved ka ba o hindi. Sapagkat ang confusion ay hindi po vocabulary ng isang ligtas. Pag ang pag-uusapan ay kaligtasan ng Bible. For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. Jump back to verse 40, please. Verse 40. Let all things be done decently and in order. Alam po natin, mga kapatid, na ang context nito ay sa mga mananampalataya sa Corinth. At ang pinag-uusapan dito ay ang kanilang serbisyo sa Diyos. Pero, hindi natin pwedeng alisin ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. That's right. Ang Diyos ay Diyos ng may order. Kung nakakita ka ng isang palikuran na nakalagay disorder, ano yun? Hindi pwede gamitin, right? But God is the God of order. Amen. The definition of the word order, the proper
arrangement or disposition of people or things in relation to each other according to a particular sequence, pattern, or method. Pinakikita nito, kapag sinabing order, may kaayusan. Ganun lang ang simple kahulugan ng salitang order. O maaaring sabihin natin, yung pagkakapatas niya, yung pagkakalatag niya, yung kaayusan dito. That is order. And number 2 definition is, it is a noun, no? An authoritative command, direction, or instruction. Ang dalawang definition na ito ay ating nais sakupin sa ating pag-aaral ngayon po hapon. The first mention of the word order ay makikita sa Genesis 22 verse 9. The Bible says, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Ako po'y lubhang nasisiyahan at natutuwa sapagkat ang unang banggit ng salitang order ay may kinalaman kay Abraham at kay Isaac, which is the picture of the Lord Jesus Christ. At yung sinabi, and laid the wood in order, kahit pala sa pag-aalay ng unang panahon, hindi basta kukuha ka lamang ng kahoy, tambak mo lang basta. May doon talagang order siya, may pagkakasalansan, may pagkakaayos yung mga kahoy na yon. Then saka ilalagay po sa ibabaw yung alay, and then saka sisindihan. In 1 Corinthians 14:40, nabasa na po natin kanina ito, let all things be done decently and in order. In 1 Corinthians 15:23, but every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ is coming. Listen carefully. 2 Thessalonians 3:6, we command you, this is the order or the command, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh what? Disorderly, and not after the tradition which ye receive of us. 2 Thessalonians 3:7, for yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. 2 Thessalonians chapter 3 verse 11, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Nakita nyo? Order in order, disorderly. But God is the God of order. Kapag pinag-usapan natin ang kaligtasan at marami kang inilalagay at isinasama sa order na ibibigay ng Diyos, delikado ang kaligtasan mo. Right. Kung ano ang pattern, nabasa natin sa definition, the pattern, the sequence. Kung ano ang pattern na nilagay ng Diyos sa kanyang salita, huwag mong dagdagan. Right. Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Mga kapatid, ilan po natin dito. Number 1, sa ating point, proper order in our salvation. Kayo po ba'y ligtas na? Pag sinabi kong ligtas na, kayo po ba'y nakatitiyak na kapag kayo namatay, mamayang gabi, ano naman pwedeng bukas, Pastor? Sino nakakaalam na 10 minutes from now, buhay ka pa? Sino nakakaalam na pagbaba natin dyan mamaya, huwag na mangyari, ano? Ang disgrasya ay walang pinipili. At ang kamatayan ay walang sino-sino. Kung mamamatay ka, mamamatay. But the question is, pag namatay ka ngayon, pag namatay ka mamaya, pag namatay ka bukas, pag namatay ka next week, kasama mo ba?
Well, Kung hindi pa, itong pagkakataon mo, ang reason ng Diyos kung bakit ka nandito, hindi lang basta kumain ng physical na pagkain. Hindi lamang makarinig ng mga musikang makalangit na old-fashioned. Kaya ka naririto. Ang unang concern ng Diyos sa iyo, kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Proper order in our salvation. Ang dami, napakadami natin kuning example o pwedeng kuning example sa Book of Acts pa lang mga kapatid. Ang mga conversion doon o kung paano naligtas sa mga tao doon, meron pong laging nawawala every time na balik-balikan ko ang mga conversion experience ng mga tao sa Book of Acts. Alam niyo kung ano yung nawawala? Repeat this prayer after me. Right. Accept the Lord Jesus Christ. Invite Him in your heart. That's right. come on. Preach it. Why? Kung ano ang order na nilagay ng Diyos sa kaligtasan at yung pattern na makita sa Bible, manatili tayo doon. Sapagkat nandun ang tunay na mensahe. Kapag nagdagdag ka, mga kapatid, delikado ka. Right. Amen. 1 Corinthians 15, nais ko pong lahat tayo magbuklat. Kung may mga bisita po tayo, nakatabi po natin, huwag niyo pong hayaan na wala silang Bible. Please share your Bible to them. 1 Corinthians 15, 1. Kung kayo niligtas na, kahit nakadilat ang inyong maaari po bang manalangin tayo sa loob natin na Lord, magligtas ka rin. Kung ikaw ay ligtas na, meron tayong kasama rito, maaaring hindi paligtas. Kahit nakadilat ang mga mata natin at nakikinig tayo, kayo bang mag-pray tayo, Lord, save souls today. 1 Corinthians 15:1, the Bible says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received. Okay, habang binabasa ko, tignan ninyo kung ano ang pagkakasunod-sunod, kung paano naligtas ang Corinthians. Pwede po ba yun? Ulitin ko ha, verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received. Aba, may receive din dito. May receive po ba? Nabasa niyo po ba? May receive, pero anong i-receive? Yung truth of the gospel, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Wait lang mga kapatid. Sa kaligtasan pala, dapat kayo intindihan mo. At pag sinabi mong ligtas ka, kaya mong sabihin kung bakit. At dapat, kung anong pattern at order na binigay ng Diyos, ganun din ang sasabihin mo. Sapagkat kung hindi ka doon naligtas, kung paano ka mag-share ng gospel, ganun din. Tama ho ba? Bakit sasabihin mo na walang naliligtas sa prayer? Pero bakit pinapasunod mo sa prayer? Ay kasi baka ang ipag-pray niya ba Ginoong Maria eh. Saka nakakita, meron bang tamang prayer para maligtas? Bakit kailangan mong pasunod sa prayer? Meron ka bang nakita ni isa sa Bible na para maligtas ay pinasunod sa prayer? Wala po. Oh, mag-stick tayo dito. Ang pinag-uusapan natin yung order ng Panginoon. Amen? Verse 3, for I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Mga kapatid, ano ang pagkakasunod? Of course, mayroong preacher. Amen? Good. Pag walang preacher, paano natin malalaman yung gospel? Pangalawa, merong gospel na dala yung preacher. Diba? Yun yung pagkakasunod-sunod. Pangatlo, yung preacher na may dalang gospel dapat mag-preach. That's right. Preacher ka nga, pero wala kang dalang gospel, Well, ano yung i-preach mo?
Anong sunod? They preach the gospel and then which also ye have received. Yung receive dyan mga kapatid ay pagtanggap o pag-agree na tama yung tinuturo nung nangangaral. Habang siya ay nangangaral, na iniintindihan niya at tumatango ka at sa puso mo ay sumasang-ayon ka. Amen. So habang ikaw ay nagkikinig ngayon, mga kapatid, nag-agree ka, sumasampalataya ka sa puso mo, sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Now, anong sabi ng Bible? And wherein ye what? Stand. Pag sinabi kasing stand, sa Tagalog din ay pinayuan mo na o nanindigan ka na. Ibig sabihin, wala ka ng ibang option. That's right. Wala ka ng kalituhan. Wala ka ng ibang pagpipilian. Pinayuan mo na eh. Ito na yun eh. Yun yung sinasabi ko kanina sa inyo na tumayo. Yung isang saksi ni Jehovah. Pinayuan niya na yung milagrong nabuhay pa siya. Tama ang relihiyon niya. Kasi tumawag siya sa pangalan ni Jehovah. Pinayuan niya yun. At kahit siya mamatay, hindi po siya isto. Dahil din ang Katoliko na sinabi ko kanina. Ang isang tao, may mga Baptist pastors at anak ng Baptist. Hindi tama yung sinasabi ng mga yan. Kasi dito na ako'y sinila, dito na ako mamamatay. Alam niyo ba sa Katoliko lang yun? Meron din pala. Hindi ho sa Katoliko lang yan, ha? Come on. Come on. Dito na ako sinilang, dito na ako mamamatay. Mali. Kahit po mga Baptist, Iglesia ni Cristo, ang dating daan, nung sila po ay nagising sa mundong ito at yun ang relihiyon nila, mahirap silang makawala. Yeah. Amen. Pero listen, hindi yun ang basis na ligtas ka. Yung sinseridad mo sa iyong pananampalataya, doon sa spesipikong iyong tinanggap, ay hindi garantiya na ligtas ka. Kahit na gano'n ka pa kaseryoso. Kinakailangan tama ang tinanggap mo. Which is, malinaw po, for I deliver to you, yung death, yung burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Binabanggit ko din yung salitang stand dito po sa 1 Corinthians 2:11. 1 Corinthians 2:1 hanggang 5. Please open your Bible. Open yung Bible. Okay. Andiyan ako kaya? Tignan po natin anong sabi sa verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with the excellency of speech of wisdom, or of wisdom, declaring unto you the testimony of the gospel. No way. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Tama ba binasa ko? Mali. Declaring unto you how God blessed me. Therefore, tama ako. Kasi yumaman ako eh. Ang liliit ang simbahan ninyo, tapos sabihin nyo tama kayo? Come on. Come on. Kung yun po pala ang batayan, tama ang Iglesia ni Cristo. Mas malalaki sila. Mas tama si Tibunoy. Yup. Mas tama ang Islam. Kaya lang, sabi ng Bible, malawak ang daan. Well, Tungo sa kapahamakan at marami, ulitin ko ha, marami ang pumupunta roon. Ngunit makikot ang daan sa katotohanan at kukunti ang nakasusumpong niya. So, hindi garantiya na yumaman ka, malaki ang simbahan at offering mo ay nasa katotohanan ka. Mali! Richard. Hindi yan ang sabi ng Bible.
Sabi ni Paul, declaring unto you the testimony of God. Verse 2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Wala akong, sabi niya, wala akong nais, wala akong ibang intensyon, wala akong gusto na maunawaan ninyo, wala akong gusto na malaman ninyo, kundi si Kristo ang save na pa ako. Alam natin, yun yung death, burial, and resurrection. Listen, isang tao ang kausap niya dyan, ang Corinthians. Yup. Are you listening? Amen. Verse 3, sabi niya, and I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Sabi ni Brother Dan, yung pagpasok na dito, naiyak siya. Dahil kabang-kaba siya. Pero I believe, yung isang pribilegyo na tumayo dito, at nangangatal, kinakabahan, ay isang pagpapakita na ang iyong inaasahan na yan, Diyos. Hindi ang iyong galing. Amen? Hindi ang iyong kakayahan. Kahit na anong dami mong alam sa Bible, kapag ikaw ay kustos ng Banal na Espiritu, nakikita mo na hindi mo kaya ito kung wala ang Diyos. Hindi ito sa magalingan at pagaling magsalita. Ang tunay na ginagamit ng Diyos ay walang tiwala sa sarili, kundi ang tiwala niya ay sa Panginoon. Kaya ang isang preacher na nag-preach na hindi man na nag-spend ang time sa pananalangin ay ang pagtitiwala sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Sabi niya, I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Verse 4, and my speech and my preaching was not in enticing words of man wisdom. Pag nakarinig kayo dyan natin, the Greek says, the proper rendering of the word is Phileo. Bakit Pilipino ang kausap mo? Hindi Griego! Magsalita ka ng straight! King James Bible, English po ito because the King James Bible is yung English ang global language. Ito ang international language at niloob ng Diyos ng kanyang salita ay nasa English. Kung ako ay preacher, I need to translate it in Tagalog para lang maintindihan nyo. Kaya ganun po ako mag-preach. Nakikita nyo, pinatagalog po talaga sapagkat ang audience natin ay Pilipino. Amen. Now, the Bible says, mga kapatid, in my speech and my preaching was not enticing words of man wisdom, but in demonstration. Listen, in demonstration and the power of the demonstration of the Spirit and of power. Ngayon, ang pinipreach sa maraming tao, yung power niya sa Senado eh. Yung power niya sa Kongreso eh. Kung hindi ako totoo, bakit narating totoo? Ha? 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 Gayang-gaya. Okay. Demonstration of the Spirit. Hindi yung yabang mo. Hindi yung accomplishment mo. Tapos sasabihin mo, I am humble man. I am humble man. Kung ako nga hindi mayabang, ikaw pa. Sino sabi sa'yo hindi mayabang? Sabi nung classmate ko nung nasa Bible school kami, sabi niya, alam mo dahil, hindi mo sa pagmamayabang, humble ako. Ay, galing! May puntos ka! Kahit ipagsigawan mo sa mundong di ka mayabang! Alam niyo ng tao, mas mabuting magpakumura. At may demonstration ng tunay na power ng Holy Spirit. And listen, ito gusto kong makita po natin na verse 5. That, anong reason niya? Dito, ang dami niyang reason. Nag-preach siya, testimony of God, hindi kanyang testimony.
Wala sa ibang gustong malaman nila kundi si Kristo na nakako sa cross, sa kahinaan, sa takot, at sa lubos na panginginig, sabi niya, sa verse 4, at ang kanyang pananalita at ang kanyang pangangaral ay hindi yung magagaling na mga piniling mga salita upang siya ay mata niya, kundi, sabi niya, demonstration of the Spirit and of power. At why? Ito yung pinaka-reason ni Paul na dapat ganun din tayo. Amen? Verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. What is the power of God? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen? Sa lahat ng sumasampalataya, ito ang kapangyarihan. Walang ibang hangad si Apostol Pablo kung di ang maintindihan nila. Nandiyan na naman yung istando. Bakit naligtas sa 1 Corinthians 15 ang Corinthians? After they received the word of truth, after they received the gospel, they agree with the gospel of the tinaluan na nila. Ano yung sabihin? Wala na akong ibang option. I need no other argument. Amen? I need no other play. Wala nang iba. Si Kristo lang ang kailangan ko. Ang kanyang ginawa sa kata. Ang ating paglilingkod ay bunga ng aking pagmamahal at kaligtasan. Wala akong ibang hanap. Tinayuan na yun, mga kapatid. At dito siya naligtas. Kung ikaw ay nanindigan at tumayo sa hindi tamang gospel, hindi ka ligtas. Right. A simple illustration ng bababa ka. Meron ditong bolt at saka na nasa yung isa. Okay. Itong nut na to, pasok yan dito. Ito yung gospel, ito yung sumisimbolo sa gospel, at yung faith ninyo, ito yung na dapat sana ay mailagay sa tama. Huwag mong ipilit pagka hindi tama. Kasi, lalo na may sasakyan ka, ay mukhang natibay, pero hindi naman siya yung sakto. Madidisgrasya ka. Right? Kung bibigyan mo kayo ng nut na ito, mga kapatid, which is ito, totoo. Totoo ba ito? Opo. Ang pahawakan ko nga kaya rin yung bread. Sino mo ito? Totoo? Totoo ba? Totoo. Kaya may bread. Totoo, nahawakan mo. Right? Itong pananampalataya ng tao ay totoo. Lahat tayo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos na sumampalataya. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan na maunawaan ang katotohanan. Hindi tayo kalpinis. Amen? Lahat tayo ay may kapasidad upang hawakan ang katotohanan. At dinideclare ng Diyos na hindi ligtas sa Romans chapter 1 ang lahat na hindi hahawakan ng truth in righteousness. Hindi tayo kalpinis. Sinasabi ko sa inyo, hindi tayo kalpinis. Amen? Itong faith na to ay meron tayong lahat. Na dapat ito'y mailagay sa tamang paglalagyan. Ama. At kung ano ang order ng Diyos, kung ano sinabi ng Diyos, yun ang gawin natin. Huwag natin nagdagan. Ang sabihin ko, ito parang walang hassle. Ba't palawan eh? Parang walang hassle. Dito na lang. Maluwag. Ha? Hindi mo, kahit na anong araw pa, o anong buwan, o anong taon ka sumiba, hindi ka sisitahin ng pari. So ito na ako, maluwag. Bakit ako magpapatali sa inyo? Ako'y malaya. Kung gusto kong magsabong, magsasabong ako. Kung gusto kong magtungit, magtutungit ako, maluwag. Tanungin mo, abangan mo, doon sa labasan ng mga nandun sa sabungan. Tanungin mo isa-isa, Sir, what is your religion? Sabi sa'yo, Katoliko. Lahat ang lumalabas sa sabungan, Katoliko. Kasi maluwag.
Bakit ka nasa simbahan? Di kasi maluwan. Convenient ka eh. Ba't ako lilipat dyan ng init-init? Doon ako sa amin, aircon. Aba, mapili pa. Oh. Kung isa naman, pinapasok mo, may sikit, hindi talaga pwede. So gagawin niya, huwapasan ng tape, titaypan pa niya. Ayaw niyang umalis doon sapagkat doon na siya sinilang. Baptist na ako eh, bakit pa hindi pakialamero? Doon ka lang sa iyong kongregasyon, huwag ka na mag-online-online, pero mag-online din siya. Rich! Anong gusto mo? Rich! Ito yung platform ng pinakamabilis na lumating ang salita ng Diyos sa tenga ng tao. Bakit pagbabawalan mo ako? Bakit may tinatago ka? Takot ka no? Takot ka no? Richard! Hindi nakakasa pagkakasahin mo pa! Ano ka ba? Wala nga sa Bible, ipipilit ko ba? Ang tinuturo namin at sinisikap namin ituro kung anong nasa Bible. Lalo't kaligtasan ng kaluluwa nito, hindi pa pwedeng okay na. Okay na, hindi okay. Sabi ng safeguard, hindi pwedeng okay na. Hindi pwedeng 99.9% you are surely safe o sure safe. Ang kaligtasan ng kaluluwa, hindi pwedeng may doubt kahit 1%. Ngayon, kapag ikaw ay naturuan, nagsuri ka, nagkaroon ka ng humble heart, at sinuri mo, dito, sobrang luwag ko para may mali dito sa amin. Hindi mo pati pari na chat-chat siya. Alam mo pati pari nagtatango. At nung linggo eh talagang niyuyurakan niya at yung mga taong na nandun sa party ay kanyang lubos na sinasabihang mali. Aba, nung kinabukasan ay siya naman ang nagchat-chat siya. Parang may mali. Ngayon, ang isang taong tunay na may pagmamahal sa sarili, hindi ka papayag na guguyuhin ka ng tao. Right! Hindi ka papayag na bubudulin ka ng tao. Tama! Bumili ka nga sa Shopee, ang order mo ay ganon, ang dumating iba, galit ka. Ano pa? Tama! Bakit pagkaligtasan ng kaluluwa, okay na? Kahit hindi masyadong ganun talaga sa Bible, at isa sa Bible. Hindi lahat ng nasa Bible, tama. Pag wala ka sa panahon at hindi ka nasa tamang dispensasyon, mali ka pa rin. Dapat biblical at dispensational. Hindi lahat ng biblical para sa'yo. Good! Kapag si Kristo, bihiti mo sa Batista nung nabubuhay pa. Sinabi mo. Huh? Kaya kung kukunin mo lahat ng doktrina sa Biblia na hindi mo inaalam kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa panahon at dispensasyon, magkakamali ka. Tama! Amen. Yap, yap. So, ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ilagay mo sa tama. Amen. Pag nilagay mo sa tama yan, malalagyan mo pa ng washer. Dapat, hindi lang basta washer, lock washer. Ano yung washer? Lock washer. May pagkakaiba. Yung lock washer, pag nahigpitan mo, hindi basta-basta aalis yan. Tama! Amen. Ilagay mo sa tama. Then higpitan mo. Pag hindi mo hinigpitan, lagi yung wala paglinggo. Ay! Sagot ka pala yun. Oo nga, shock nga. Ay, malug ka naman. Kaya sabi ng iba, maluwag ang tornilyo. Tama pala yun. Yun ang ibig sabihin nun, tama ka na, hindi mo pa hinigpitan. Amen!
Di ba? Mga kapatid, ayusin mo. Gumamit ka ng race. Gumamit ka ng katana. Hindi yung kaunting alog. Pag lumalabas. Pag lumalabas. Kaunting alog, lumalabas. Kung mahigpit ka sa pananampalataya, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Amen. Nawa ang camp meeting ay magpahigpit sa iyo kung tunay kang ligtas. Amen. At pag uwi mo, ready ka for the master's use. See? Kaya mga kapatid, wala akong nakitang singit ng baptism sa 1 Corinthians 15. Wala akong nakitang inilagay sa sequence, sa pattern, sa order ng Diyos na ano? Na prayer. Amen. Yung huling time na inalam ko kung sino ang nag-call upon the name of the Lord, Romans chapter 10 verse 14, believer na yon. Yes, sir. Ang sa verse 10, nagiging righteous ang tao when he believe from the heart, from his heart. Listen, ang kaligtasan ay sa puso, hindi sa muso. Right. Ang bibig ay tambutso lamang ng puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Nagaganap ang kaligtasan, mga kapatid, nung nanampalataya ka ng Diyos. Nagpipray ka man o di ka nagpipray, nung ikaw ay nanampalataya ng Diyos, na si Kristo ay sapat na, wala ka na kailangan pang iba. At tinayuan mo yun, nag-stand ka na. Sabi ng Bible, wherein you stand. Ang Bible sabi doon? Ha? At anong sabi ng mga kapatid? For I deliver unto you first of all, that is, sabi niya, yung bandang taas, sabi ko niya, moreover, brother, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Ano yung if? Ano ang proof na saved ka? Kung nananatili sa alaala mo kung anong sinasampalatayanan mo. Unless the Bible, unless you have believed in them. So kung pwede ko palang in-apply yung tornilyo, okay, mga okay? Pero hindi mo alam kung paano, hindi pwede gano'n. Ang Bible ay nagsasabi na kinakailangan na iintindihan mo. Kasi hindi ka pwede makapanampalataya sa bagay na di mo naiintindihan. Amen, mga kapatid. Magbili pa tayo ng isa po, Ephesians 1:13, please. Mabilis na lamang po yung pangalawang point, saka yung tatlong point. Ang gusto ko lamang talagang bigyan po ng tingin itong number 1. Ano po? So, ano sabi sa Ephesians 1:13, the Bible says, in whom ye also trusted, after that you heard the word of truth. Lahat ng banggit ng salitang after ay nagbibigay sa atin ng tamang order. After. Go guys. Sabi ng Bible, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and whom after that ye prayed. Amen. In whom after you repeat by prayer. Amen. The Bible says, in whom ang tamang order, ang tamang pattern, ang tamang sequence, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Alam niyo mga kapatid, halos dadalawa at tatlong talata lang ipinaglalaban ng prayer ay kasama. Yung Romans chapter 10, 9 hanggang 30. Ano yung sasama pa ang Revelation 3:20 na kumakatok si Kristo sa puso. Pero ang context mali. Naturo na po natin yan sa online. Maliwanag na tinuro natin yan na meron po tatlong pangunahing kaligtasang tinuturo sa Bible. At hindi lahat ng salitang save, salvation, being saved ay tumutukoy sa kaligtasan.
kaligtasan ng kaluluwa. Ang pag-usapan ng kaligtasan ng kaluluwa, walang ibang kailangan sa panahon natin ngayon, kundi ang mag-believe Amen. na sapat na yung ginawa ni Jesus. Masama bang mag-pray? Hindi ko sasabihin masama sapagkat alam nyo, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. We receive not the spirit of fear, abundance again to fear. The Bible says, right? But we receive the Spirit whereby we cry, Abba, Father. Alam niyo mga kapatid, ang isang tunay na nakaintindi at naligtas, hindi mo siya uutusang mag-pray. At hindi mo siya kinakailangan pasundin sa pray. Sapagkat kusang mananalangin niyan ang Holy Spirit ang mag-pray. We cry, Abba, Father. At yung prayer na yun ay hindi prayer ng pagmamakaawa, kundi yun ay prayer ng pagpapasalamat, prayer ng pagpupuri, at prayer ng pagsamba. Dahil ligtas na siya. Kapag ang prayer mo ay panalangin ng pagmamakaawa, gayong matagal nang naawa si Jesus Christ sa iyo sa cross ng Kalbaryo, ibig sabihin hindi mo palubos na naiintindihan ng gospel. Ngayong hapon, kung sakasakali, na nasa church ka, aktibo ka, member ka pa sa choir, namimigay ka rin ng trust, nag-street preaching ka pa, pero ngayon lang naging malinaw sa iyo, huwag mong ipagkait ang pananampalataya mo. Sampalatayan mo ng lubos ang ginawa ni Kristo. Kasi hindi garantiya na nasa church ka, ligtas ka. Amen. Hindi garantiya na nagpapastor ka, ligtas ka. Amen. Hindi garantiya na meron kang mission churches o marami kang na-plant na churches, ligtas ka. Ang kaligtasan, hindi kung anong ginawa mo, ginagawa mo. Ang kaligtasan ay kung anong tapos ng ginawa mo. Amen. Please open your Bible in Luke chapter 8, verse 43. Luke chapter 8, verse 43. Pakisundan na inyong tanungin mga kapatid na sa kong basahin. Luke chapter 8, verse 43, pababa, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Verse 44, came behind him and touched, anong hinawakan ng babae? Hinawakan niya yung laylayan, yung border of his garment, and immediately her issue of blood stopped. Bigla siyang gumaling. Hindi niyo po, ang sabi sa verse 45, and Jesus said, who touched me? Sa palagay niyo, nagtatanong si Kristo kasi hindi niya alam. Alam niya hindi. Jesus Christ is an all-knowing God. He is the omniscient God. Nung sinabi ng Diyos na, Adam, where art thou? Ibig sabihin ba nun, hindi alam ng Diyos? Alam niya, mga kapatid. Amen. Pero bakit sinasabi niya, who touched me? Sino humawak sa akin? Verse 46, and Jesus said, somebody had touched me. Wait. Wala pa tayo pala. Nasa verse 45 pa tayo. Sabi niya, and Jesus said, who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, who touched me? Sabi ni Pedro, Panginoon, lagi tayo magkasama. Medyo ka muna, hindi ko inspired yung pinatagtag. Gusto ko naman hindi kayo lubos. Hindi po ba tama naman na nandun sila sa lugar na napakaraming tao? Tama po ba? Tapos nahahawakan siya, naitutulak siya, ginagwardihan siya ng mga alagad. Pero nahahawakan talaga siya eh. Okay? Kasi hindi naman siya, kagaya ng pastor na yun na may bodyguard eh. Si Jesus Christ, hindi naman gaya ng mga pastor na yun na may wang-wang pa, yaka namin presidente eh. Si Jesus Christ ay pwedeng hawakan.
pwedeng pagkaguluhan, pwedeng yakapin ang bata. Amen. Pinagbawalan pati mga bata. Pero ang gusto ko makita nyo dito mga minamahal, sabi ni Kristo, you touch me. Sabi ni Pablo, sabi ni Peter, Panginoon, ang dami-daming tao, Panginoon. Bakit tinatanong mo kung sino humawak sa'yo? Ang dami naman humahawak sa'yo. Papakitalit mo yung pagkakasa. Yung sinasabi ni Pedro. Which is kung ako si Pedro, hasama ko rin sa Pedro. Bakit nga? Bakit niya tinatanong ng Panginoon, touch me? And verse 46 go ahead. And Jesus said, somebody had touched me, for I perceive, that virtue is gone out of me. Sabi niya, alam ko, may humawak sa akin, sapagkat alam ko, may lumabas sa aking kapangyarihan. Verse 47, and when the woman saw that she was not healed, nung makita ng babae na hindi siya makapagtukobli, he came trembling and falling down before him. Now, ito yung confession. Ito ang biblical confession. Ang confession nangyayari after ng salvation. Ang sabi ng babae, she declared unto him before all. Look at this. This is a testimony of a being saved woman. Ang sabi niya, he declared unto him before all the people. And what cause she had touched him, and now she was healed. Immediately, in verse 48, and he said unto her, sabi ni Kristo, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Maaaring isa ka sa umahawa kay Kristo. Nagigets niyo po ba ako? Nasa church ka lagi eh. Hindi ibig sabihin na nakikisyoso ka at nandun ka sa multitude. Hindi ibig sabihin nandun ka sa church. Hindi ibig sabihin nandito ka ngayon. Nakikinig at nag-i-enjoy ka na rin sa mga awitin. Hindi ibig sabihin na touch mo si Jesus Christ. Listen, ang kaligtasan ay personal. Ang kaligtasan ay individual. Ang pagpuntang langit, bawal ang sabit. Kung sa jeep sa probinsya, pwede kang sumagit. Ang puntang langit, di pwedeng sabit. Amen! Hindi ibig sabihin anak ka ng pastor, ligtas ka. Hindi ibig sabihin kasi yung iba nga doon sumusunod kay Kristo kasi kaya sa ginagawa at magpaparami ng tinapay at isda upang makakain kami. Yun ang intention eh. Kung bakit ka sa simbahan, gusto ng libre. Huwag kayo pipiyo. Nakahanap ka kayo. Amen. Ayusin natin ang motibo natin. Amen. Ikaw ba'y nasa simbahan kasi ligtas ka? O gusto mo lang maligtas sa gutom? Pero ang kaluluwa mo hindi ka concerned. Ito ang sinasabi ko sa iyo, gawin mo yung ginawa ng babae. May buong pananampalataya kang lumapit sa Panginoon at ibigay mo ang buong mong pananampalataya sa Kanya. Walang masamang sabihin sa Kanya, Panginoon, ngayon ko lang po naiintindihan. At sa oras na ito, Panginoon, narito ang buhay ko. Naintindihan ko na ako'y ligtas na dahil minahal mo ako. Narito ang buhay ko. Narito ang buhay ko. Gusto kong paggamit sa iyo. Gusto ko rin mag-preach. Gusto kong maglingkod. Panginoon, matagal ako sa simbahan. Panginoon, ako po ay anak ng pastor. Pero ngayon ko lang talaga ito naintindihan. Panginoon, thank you for saving my soul. Amen. Walang masamang manalangin. Basta panalangin ng pagpupuring pagsamba sa Panginoon. Number 2, proper order in our spiritual walk. Proper order. Ngayon, kung ligtas na kayo, praise God. Pag-usapan natin kung paano tayo, ano ang order na binigay ng Diyos. Mabilis na lamang ito mga kapatid. 2 Timothy 3:15, please. 2 Timothy chapter 3, verse 15. So, kung mapakita sa inyo yung prinsipyo nito, and bahal na kayo mag-show mga kapatid. 2 Timothy 3:15, the Bible says, hanggang 17, and that from a child that was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Verse 16,
All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sabay-sabay tayo sa verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. In verse 15, makikita niyo po ang salitang child. In verse 16, makikita niyo ang all Scripture. In verse 17, makikita niyo ang the man of God. Amen. The proper order of our spiritual growth is through the perfect Word of God. Walang tunay na paglago kung walang salita ng Diyos. Amen. Kahit nagbasa ka ng napakaraming libro, kahit umattend ka ng napakaraming seminar, kahit magbabad ka sa pananalangin, kung wala kang Word of God, wala kang tunay na growth. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, gayon na lamang ang ating mga pastor, gayon na lamang ang ating evangelist. Na lagi nilang gustong tayo'y nakikinig ng Word of God. Amen. Dahil ang tanging paraan, hindi yung bulyawan mo ang miyembro Right. upang lumago at sumunod. Lahat. Sumusunod lang sa iyo, pero kay Kristo hindi. Amen. Pag nakita si pastor, tago. Pero lantarang gumagawa ng masama, hindi takot sa Diyos. Listen, sapagkat ang tunay na takot sa Diyos, personal yun. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang tunay na malagong espiritual, ang salita ng Diyos nasa puso niya. Kahit sa siya pumunta, nagpapanda. Alam niya ang modesty. Amen. Hindi ka magpapanda pag nagsisimba ka lang. Right. Sapagkat ang tunay na nakaintindi sa modesty, Right. magsusot ka ng tama kahit wala ka sa simbahan. Amen. Lumago ka. Nandun na. Dahil sa scripture, lumago ka. And the Bible says that the man of God may be perfect or matured, truly furnished unto all good works. Hangarin niyo yan, mga kapatid. Kung ngayong hapon, nakikita niyo ang sarili niyo na may kaipokritohang kaunti. Huwag na natin sabihin kaunti, madami. Ito ang tamang panahon upang isuko sa Diyos at sabihin niyo sa Kanya, Lord, mamahalin ko ang salita. Thy word have I hid in my heart. Hindi lang sa isip. Amen. Hindi lang po mga kapatid, sinasabi mong nasa puso mo, sapagkat kung anong nasa puso mo, lalabas yun sa gawa mo. Amen. Philippians chapter 1, mga kapatid, Philippians chapter 1 verse 9. Philippians chapter 1 verse 9 hanggang 11. Philippians chapter 1 verse 9. Hintayin ko po kayo sapagkat mahalaga po ito mga point na ito mga kapatid. Nandiyan na ho ba kayo? Say amen. Philippians chapter 1 verse 9, the Bible says, and this I pray. Kung titignan po natin yung mga preceding verses, ay ligtas na po ang kausap niya. Amen? Ang sabi niya sa verse 9, and this I pray, kung ikaw ay ligtas na, ang prayer ni Paul sa mga Philippians o sa mga Philippians. Sabi niya, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge. Masama bang tumalino sa salita ng Diyos? Masama bang dumami ang alam sa salita ng Diyos? Sagot? Yun nga ang gusto ng Panginoon eh. Delikado nga na mapagpag hindi na balansin sapagkat lumayabang. Yun po ay isang kalikasan ng tao na kapag maraming alam, lumayabang. Pinag-iingat tayo, knowledge, pagod, but charity, edifying. Amen. Pero dito po sa binabasa nating mga talata, malinaw po yan na ang prayer ni Apostol Pablo ay yung desire, yung love na dumami ang alam nila sa Word of God ay positive. Amen. Gusto ng Panginoon na tayo po ay dumami ang alam. You know why? Anong sunod? Order ang pinag-uusapan natin, ha?
yung sequence, ha? Yung pagkakasunod-sunod ng ating growth. Amen po ba? Ngayon, pag marami ka nang alam sa Word of God, tapos maganda yung attitude, may humbleness ka pa rin, anong sunod? Look at this. Number one, ang gusto ng Panginoon after you got saved, dumami ang iyong alam sa Bible. Amen? Pangalawa, in all judgment. Anong ibig sabihin ito, Pastor? Ganito lang yan. Ganito lang kasimple yan. Pag marami kang alam sa Bible, nagsasalita pa lang yung isang tao, halata mo na iba ang sinasabi. Hinahatulan mo siya sa iyong puso, sa iyong mind, natitimbang mo, na-discern mo na may mali dito. Tama? Pag wala kang alam sa salita ng Diyos, dinugayo ka na, binubudol ka na, hindi mo pa alam. At sasabihin mo, opo, siya nga po. Bigay mo! Ibigay mo! Inuguyo ka na, ilalabas yung wallet niya, ilalagay doon sa lalagyan. Yung pala kukunin din niya pagkatapos. Pero yung sa'yo, nandun din, nandun pa, ubos ang naman. Kung sa Divisoria, may tunay na hold up, sa simbahan, holy hold up. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, ang mga giving na wala naman sa panahon natin ngayon ay ilalagay sa panahon natin ngayon, delikado ba? Kaya gusto ng Panginoon dumami ang ating kaalaman sa Word of God upang ma-judge natin. Andyan pa po ba kayo? Amen. Upang ma-judge natin kung mali na ba ang sinasabi ng pastor, kung mali na ba ang tinuturo niya. Amen. Hindi para siya hamakin, upang hindi siya para i-criticize, kundi pag-ingat mo ang sarili mo at ang sambahayan mo. Amen. Do you love your family? Ingatan mo ang pamilya mo sa maling doktrina. Amen. Amen. Kaya kung bakit ikaw bilang head of the family, dapat alam mo ang salita ng Diyos sapagkat protector ka. Hindi lang physically, maging spiritually. Protector ka ng pamilya mo. At hindi lang yun sa para sa pastor, sa lahat ng ligtas, sa lahat ng ama. Matuto ka ng doktrina. Sapagkat poproteksyonan mo ang pamilya mo at ang susunod na henerasyon, meron pa. Amen. Amen. Maaaring ang dami mong alam ngayon, pero asawa mo hindi. Ang mga anak mo walang alam. Inayagan mo, puro computer, puro education of this world. Listen, lugi ka. Kahit na mabigay mo ng sasakyan, kahit mabigay mo magandang trabaho, magandang karir, kung wala ang Word of God na na-present sa kanilang puso, bigo ka! Huwag mo sabihin successful ang buhay ng mga anak mo pag hindi nila nakuha ang tamang doktrina. Bigo ka! Kapag hindi yan ang expectation ng Diyos sa pamilya, ang expectation ng Diyos sa pamilya ay maipasa ang tamang doktrina at maipabuhay ito. Amen. That their hope, ano sabi sa Psalm 17? Ang hope nila nasa Diyos, hindi nasa edukasyon. Edukasyon. Hindi tayo aging sa edukasyon. At ang Diyos mismo hindi aging sa edukasyon. Kasasabi ko lang kanina eh. Pero balansihin natin. Huwag tayo magbigay ng sobrang halaga at mas importansya sa mga bagay na nawawala. Oo nga, nabigay mo nga ang pang-matrikula. Pinag-aaral pa sa kilalang school para matanggap agad sa trabaho. Pero walang devotion, walang prayer time with the family. Hindi na nagkikita halos sa lagi. Walang time for the family, walang time na mag-pray together. Sabihin sa'yo, bigo ka. Kahit na anong daming pera, pag ang salita ng Diyos hindi na napili sa puso ng iyong mga anak, bigo ka. Amen. In all judgment, verse 10. Anong sunod? Knowledge. Sunod. Judgment, that ye may approve things that are what? Excellent. Ang gusto ng Diyos, excellent eh.
Ang gusto ng Diyos, merong good, merong better, pero merong best. Ang gusto ng Diyos yung best. Pag pumili ka ng bagay kung paano kung mabuhay sa mundo, piliin mo yung best. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung bakit gusto niya na yung knowledge ay gumagana. At yung judgment natin, maging tama upang ma-approve natin those things that are excellent. Anong sunod? Na-approve natin, ay ito ang tama, ito yung best. Anong sunod? Order ng pinag-usapan natin. That he may be what? Sincere. Haba, gusto ng Panginoon na tayo maging seryoso. Pag natutunan mo na ang doktrina sa pamilya, pag natutunan mo na ang doctrine of headship, dapat seryoso ka. Pag natutunan mo na ang tamang damit o modesty, magpakaseryoso ka na. Amen. Pag natutunan mo na bilang anak kung anong role mo sa pamilya, huwag kang mamuna sa iyong mga magulang. Kung natutunan mo na bilang asawa, isang asawang babae na magpasubmit, manatili kang magpasubmit. Because ang gusto ng Bible, the Bible says that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Ibig sabihin, pag naput mo na yung ruro, yung peak ng kaalaman tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-aasawa, hindi ka na mag-boyfriend girlfriend. Nilulay mo mo lang ang sarili mo. Ang dami-dami ng teaching, ang dami-dami ng pagtuturo, na huwag kang mag-touch kung hindi mo pa asawa. Pero girlfriend mo, magkakuwal ka pag Sunday, pero nagtitis kayo pagka ibang araw. Hindi mo naman asawa. May lakas ng loob ka ba na maglingkod sa Diyos? Kuno. Pero fornicator ka pag ibang araw. Kung natutunan mo na dapat maging pure ka bilang babae, kung alam mo na yun, paninindigan mo yun till the day of Christ. Kaya lang, ayusin natin. Pastor, sabi mo, till the day of Christ, so hindi na ako mag-asawa. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Amen. May ibang level na. Pag nag-asawa ka na, may ibang level na. Ang sinasabi ko lang, kung hindi ka pa binibigyan ng Diyos ng partner para sa'yo, huwag kang maglaro. Hindi against ang Diyos sa pleasure, ilagay mo lang sa tama. Sapagkat ang Diyos ay hindi killjoy. Good. Madaya ang kasalanan. Maaaliw ka lang ng kaunti. Pagkatapos yung buong buhay mo, Amen, amen. may guilt ka. Sana lang hindi ko pinatulan mo. Wapo lang pala. Amen. Young people, kung naiintindihan nyo ito ng lubos, lalo lang sa living word of God, kasama ko kayo ngayon. Kung naiintindihan nyo ito, stop that flirting. Richard. Abang ako yan. Pag maglagay yung anak ko, pag maglalagay na ng mapula-pula dito, ano yan? Hindi, pulbos. Masyadong ano pa yan? Kapag godly ka, ang makakakit sa'yo godly. Amen, amen, amen. Pag carnal ka, ang makakakit sa'yo, natural, carnal. Kaya, hindi ko sinasabing maging Diyos siya ng itsura ko. Magpakaayos na. Amen. Kaya yung sinasabi ko mga kapatid, sa mga may asawa na, pupunta ka lang ng tindahan, grabing paganda. Dadating ang asawa sa trabaho, walang pakialam kung anong itsura niya. Hindi man lang nag-supply, hindi man lang naghilamos, hindi man lang nag-toothbrush. Alam niya, itikis siya na kanyang asawa pagdating niya, okay lang sa'yo ba? Diba? Paano kung gaganahan, mga kapatid, lambingin ang asawa ko, pagdating ko, asawa ka naman bakit naman? Diba mga kapatid? Ibig sabihin, kung ikaw ay
nagagaya, kung iti nag-aayos ng sarili, wala kang ibang pinag-aayusan kundi asawa mo. Wala kang pakialam sa sarili mo. Nung una, ganda-ganda mo. Ngayon, wala kang pakialam. Hindi ganoon. Ang pag-aasawa, mga kapatid, hanggang kamatayan, panatilihin mo ang sweetness ng mag-asawa. Amen. Kung dati puro I love you, ngayon parang wala nang gana, alam mo na natin. Kahit sa tingin nila, bukpan yan, parang corny, parang sa tingin niya, parang sa tingin nila, wala naman yan. Sobrang okay naman kayo sa amin. Alam mo lang yun, pero hindi mo alam kung anong effect doon sa asawang babae. Amen. The cheating, be sincere, and without offense, till the day of Christ. Verse 11. Tingnan po ninyo, being filled with all the fruits of righteousness. At ano yung pinaka-goal, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Ang pinaka-goal ng pag-aaral ng Word of God, ang pinaka-goal ng ating spiritual growth is for the glory of God. Not for our glory, but for the glory of God. Number three, the proper order in our service. The proper order in our service. Let's open your Bible in Genesis chapter 8, verse 17. Genesis chapter 8, verse 17, mga kapatid. The Bible says, ito yung time, habang nagbubugnat kayo, gusto ko bigay yung background. Ito yung time na inutusan ng Diyos si Noah na dalhin yung mga clean at saka unclean doon sa ark, right? Pero mas madaming dinala ang Diyos o pinadala ang Diyos na clean. Kung konti lang ang unclean. Animals yung sinasabi ko. Dinala po doon sa ark. Then natapos yung baha. Listen to me. Natapos yung baha. Then, verse 17 ang sabi ng Bible. Genesis chapter 8, verse 17. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl and of cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed. Anong purpose ng Panginoon? That they may breed abundantly in the earth and be fruitful and multiply upon the earth. So, listen, anong purpose kung bakit ipinasok yung mga animals na yun? Both clean and unclean. Upang dumami, mangalat sa buong lupaan. Kapag namatay lahat eh. Verse 18. And Noah went forth, and his son, and his wife, and his son's wives with him. Verse 19. Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their times went forth out of the ark. Verse 20. Look at this. Look at this. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and every clean fowl, hindi po unclean. Ang sabi dyan ay clean. Clean beast and clean fowl. May kinalaman dun sa altar. Anong gagawin, pastor? Bakit nagtayo ng altar, and then kinuha yung clean beast, at kinuha yung clean fowl, and the Bible says, and offered what? Burnt offerings on the altar. Verse 21. And the Lord smelled, and the Lord smelled the sweet savor. Sinulog at nabanguhan ng Diyos. At ang sabi ng Bible, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground and anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. Napansin niyo ba? Dahil sa offering na yun, ang puso ng Diyos nasiyaan. Nung naamoy niya yung samyo ng sinusunod, and he shall see the travail of his soul, and he shall be satisfied. Amen. Nice. Throughout all the Bible, every time, andun yung sin offering, yung burnt offering, nasasatisfy yung God the Father. Nice. Pero gusto ko makita niyo ito. Mga kapatid, anong purpose ng Diyos? Kung ako siguro yung hayop,
magreklamo ako. Bakit naman? Dapat pinabayaan mo na ako mamatay doon sa baha. Bakit dinala mo pa doon sa arko? Tapos nung natapos yung ilang 40 days and 40 nights na pagbaha, tama ko ba? Humupa ang tubig pagkatapos, kakatayin din pala. Ay baka may pagreklamo, huwag ko yung isa doon. Pero listen, hindi mo pwedeng questionin ng Diyos. Right. Amen. Proper order in our service. Listen, once na ikaw ay ligtas na, you must be ready for either. Amen, amen. Kaliligtas ko nga lang eh. Kinuha na agad ng Diyos. That is for His pleasure. Amen. Kasi minsan, kaliligtas nga lang, bakit namatay? Yun pala, ang gusto ng Diyos, maligtas yung mga kamag-anak doon sa burol. All things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Hindi alam ng mga hayop kung sino yung kakatayin. Pero pumayag, sila pumasok. Kung ikaw ay nakapasok na ngayon at ikaw ay ligtas na, gusto ng Diyos na maging ready ka. Serve or sacrifice. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi dapat pinapayagan ang kaduwagan o pagiging takot sa ministry. You are ready for it. Hindi mo na masasadyain na manggulo. Hindi mo na masasadyain na ikaw ay mang-asar ng tao. Hindi ka naman mag-piprit sa sarili mo, there is no hope with the Pope. Hindi mo sasabihin na talagang kasi pag hindi kasi kami pinasikat, hindi kami godly. Mali! There is no hope with the Pope. Ano yun? Dapat bisitsin tayo. Sabihin natin na mahal kayo ng Panginoon. Yung sin dapat babalik sa Calvary. Sabihin natin si Kristo, kung kayo man ay nagiinom, tapos na ang sakripisyo ng Panginoon Jesus para sa inyo. Please, please, I beseech you, be reconciled to God. Dapat yan ang preaching natin sa public. Hindi natin pinukundi lang mundo, sasabihin sa kanila, kayong mga sanggero. Tapos susuray-suray doon na, ikaw, pumunta kang impyerno. Oh, nung sinuntok at binato ka, sasabihin mo, ayos. Disputed kami. Ay, godly talaga kami. Sabi niya, tayo na next year, papagaling muna ako. Balik! Amen? Ibig sabihin mga kapatid, kung kinakailangan magturo ka, mag-preach ka, na nasa tama, nasa maayos, kung pinipersecute ka pa rin, at gusto kang patayin at mamatay ka, sabihin mo na lang, ma-apply sa iyo yung word na, for me to live is Christ, and to die is gain. Naniniwala ako kung gagamitin ka pa ng Diyos at nasa tama ang paglakad mo sa Kanya, kahit na anong daming threat, ililigtas ka ng Diyos. Basta tama lang yung ginagawa. Pwede ba tayo magkaroon ng kung hindi ka pa save, kung ngayon mo lang na-realize, kung may problema ka sa pagsunod sa Panginoon, gawin mo ngayon, mga kapatid, hindi ko pinapangunahan ang aking moderator, but please, do something right now.